Hello po mga ma'am sir, welcome back again po sa aking YouTube channel. At dahil nga may mga nagre-request sa atin ng review na ito, magbibigay tayo ng ating honest review about PLDT Internet. Actually, itong experience na to na i-share ko po sa inyo mga ma'am sir, ay galing po sa taong malapit po sa akin. And para din po ito sa mga kukuha pa lang or mag-a-apply pa lang kay PLDT. So, alamin at panoorin muna po ninyo ito. So, bali ang i-review natin ay lahat-lahat na application, installation, plans, contracts, quality of service, customer service, na lahat po yan pag-uusapan natin. Okay, unahin natin syempre yung application or paano mag-apply kay PLDT. So, madali na lang po mag-apply ngayon kay PLDT. Pwede na pong online. Pwede sa Facebook. Search nyo lang yung Facebook page ni PLDT and lalabas yan. May nakalagay na message. So, pwede kayong mag-message doon. Sabihin nyo lang na interested kayo na mag-apply kay PLDT and may magre-reply na agent sa inyo. So, sasabihin nila yung mga plans na meron sila. And then, magbibigay din sila ng link kung saan i-click nyo yon. And then, mapupunta kayo doon sa website na may form na pipil upan kayo for your application. So, pag nandun na po kayo sa website na yon na mag-fill up na kayo ng application niyo for the PLDT Internet. So, i-review nyo po lahat ng nakasulat doon. Basahin mabuti. Kung kinakailangan humingi kayo ng tulong sa mga kasama nyo sa bahay na medyo may alam ng konti, basta bago kayo pumirma is maliwanag at naintindihan ninyo yung mga terms and condition doon sa application. Okay? May papakita akong video sa inyo. So, ito yung form kung saan kayo mag-a-apply online. So, kapag na-contact nyo na po yung agent ng PLDT mga ma'am sir, may link dyan na nakalagay, yung may nakalagay na apply now. So, click nyo lang po yan para ma-fill up nyo po yung form. Pero bago po yan, click nyo muna yung plan kung ano pong prefer ninyo. Okay, choose plan. Pick nyo yung plan. For example, kami 1699 yung plan na prefer namin. 200 Mbps and limited with free landline, free installation, and activation fee. 36 months lock-in period. So, bali papakita ko sa inyo yung form niya, mga ma'am sir, kung saan doon nyo po ilalagay yung inyong mga personal details. Ayan. Kailangan din ng email. If you don't have any primary ID, please provide 2 secondary IDs. So, ayan po yung mga kailangan nyo i-fill out. Sa pinakababa po niyan mga ma'am sir, doon nyo po makikita yung subscriber declaration. Na kung saan yan po ay kailangan po talaga ninyong ma-review. Isa-isahin po ninyong basahin lahat ng mga nakadeclare po dyan. Ayan. Dahil lahat po na nandiyan dyan ay importante. Mga terms and condition ni PLDT. Maigi na mabasa at maintindihan po natin muna lahat yan bago po tayo or bago natin isubmit ang application natin kay PLDT. Nakalagay din po dyan mga ma'am sir na kapag may mga unpaid balance kayo sa PLDT is yung inyong service application ay automatic na makaka-cancel po. Once hindi po kayo makabayad ng within 30 days or masettle yung payment ninyo within 30 days. Okay, next naman is yung installation. Kung wala namang problema sa inyong application and sa mga requirements katulad ng mga ID requirements, ganyan, more or less 1 to 3 days is makakabitan na kayo ng inyong internet connection. Sa ate ko, based sa experience niya is 2 days lang is nakabitan na sila na kanilang internet connection under PLDT. Napakabilis ni PLDT talaga when it comes sa installation. When it comes naman sa fee, free installation si PLDT.
Pero yung free installation na yan, depende sa plan na kukunin po ninyo. So, proceed naman po tayo sa plans. Ito yung mga plan na ino-offer ni PLDT ngayon. 2023, ito yung mga pinaka-latest na plan na meron sila. So, ayan, papakita ko sa inyo. Meron na ring Wi-Fi cable bundle sila na ino-offer. Only Fiber 1399, 50 Mbps, plus may signal cable na rin. Yung plan na kinuha pala ng ate ko is yung 1699, which is 200 Mbps, free installation na yon, and free modem na din. So, bali, yan po yung mga plan na available kay PLDT. So, ngayon, proceed naman po tayo sa quality ng serbisyo nila. So, sa quality naman ng service ni PLDT, based sa experience ng ate ko is, when it comes doon sa bilis, is mabilis naman since 3 lang naman sila yung nasa bahay na gumagamit doon. Minsan 2 lang, so talagang napakabilis ng internet connection nila. Pero ito, pansin lang namin, no, bakit kaya sa lahat ng mga internet provider, si PLDT yung madalas may mga downtime, down system, maintenance, sa loob ng 1 taon. So, we don't know, baka dahil sobrang dami na ng customer ni PLDT, o hindi nila agad-agad na naaayos, or kulang sila ng manpower, we don't know. So, yun lang yung napansin namin when it comes sa quality ng service nila. Okay, dito naman po tayo sa contracts. Okay, dito sa contracts or doon sa pinilapan ninyo na mayroong subscriber declaration. O, basahin yung mabuti yon mga ma'am sir. Yung may nakalagay na subscriber declaration. Meron daw ang mga terms and policy si PLDT na dapat po ay maintindihan nating mabuti. So, kung kinakailangan isa-isahin, ay isa-isahin po natin basahin at intindihin. Nang sa ganun, aware tayo pag may mga issue na nangyari sa internet connection natin. So, yung sa ate ko kasi, dahil busy siya that time, nagpapagawa siya ng bahay nila, so hindi niya binasa yung contract. Hindi niya masyadong inintindi yung mga nakalagay sa subscriber declaration. At dahil nga hindi niya inintindi o hindi niya naintindihan at wala siyang time basahin lahat ng nakasulat doon. So, ito na nga po yung nangyari. Year 2021 is nagpakabit siya ng kanyang internet connection under PLDT. Mga months of June 2022, nakaligtaan niyang mabayaran yung bill nila sa internet. Kasi 'di ba, for example, every 20th of the month, mga 4 to 5 days, expect na natin na mawawalan tayo ng internet in case na nakaligtaan nating mabayaran yung ating bill sa PLDT. So, matik na yon, mabilis mag-install, mabilis magkabit si PLDT ng internet, mabilis din ang disconnection sa kanya. Oh my God! Wow! So, ito na nga po yung nangyari mga ma'am sir. Since wala naman pong tao doon sa bahay nila, so pinadisconnect niya na ng tuluyan. Hinayaan na niya na ma-disconnect yung internet kasi wala namang gagamit. Wala namang tao sa bahay. So, sino yung makikinabang ng internet connection? Wala. So, hinayaan niya na, pinadisconnect niya na. Pero, ang hindi niya alam ay tuloy-tuloy pa rin yung metro ni PLDT kahit na walang taong gumagamit o kahit na hindi ginagamit yung internet connection. What I mean is, kung ilang buwan niya naka-disconnect, kung ilang buwan niya na hindi nagamit, babayaran niya pa rin. So, ito na nga yung pinakamasaklap mga ma'am sir. Nag-message na ngayon si PLDT sa ate ko. At sinisingil na nga siya ng mahigit 20,000 pesos sa mga unpaid bills ng internet connection niya. Imagine, kahit sino siguro ay high blood, malalaman mong meron kang unpaid bills na 20,000 pesos na hindi mo naman ginagamit o naka-disconnect naman yung internet connection mo. What? Imagine, PLDT, kung itong mga mamamayang Pilipino ay namumuhay lang naman ng simple, may simple lang naman na pinagkakakitaan, saan sila kukuha ng agad-agad 20,000 na paniningil ninyo doon sa internet connection na hindi naman nagamit, naka-disconnect naman? So, back to the topic, ayun nga, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nababayaran yung 20,000 na sinisingil sa kanya ni PLDT na kahit naman ako is
Hindi ko alam kung saan nakukuha ng 20,000 na ipambabayad agad-agad for that internet bills. At ito pa ang pinakamalupit. Pag ganyang halaga na pala ang pinag-uusapan. At mukhang wala kang balak bayaran o mabayaran dahil nga lumaki na ng ganyan. Kukontakin ka ng attorney under PLDT para masettle yung payment mo o mapag-usapan yung issue sa mga unpaid balances mo. So, ikaw na walang kaalam-alam sa nangyayari, hindi mo alam na lumaki na ng lumaki yung bills mo sa internet. Biglang gugulahatin ka na lang ni PLDT na meron kang ganitong unpaid bills, magme-message sa'yo bigla yung attorney under nila, kailangan mong masettle yung mga unpaid bills na ganyan. O, diba? Ang galing PLDT. The best talaga kayo. Sana all. Actually, dapat may iiwasan naman talaga yung mga ganitong issue. Kung sa simula pa lang, doon pa lang sa pag-i-install, sa pag-a-apply pa lang, naipapaliwanag na kaagad ng agent yung about dito sa mga unsettled bills, mga unpaid balance na to. So, para hindi na dumating sa mga ganitong sitwasyon na nagkakagulatan. So, tayo naman, kailangan is aware din tayo sa mga ganyan. So, hindi porket binigyan ka ng contract, binigyan ka ng subscriber declaration na ganyan, basta-basta na lang tayong pipirma, hindi natin alam na may mga ganyang sistema si PLDT. So, yan din ang mali sa part ng ate ko. So hindi niya na-clarify ng maigi. Hindi na siya nagtanong. Hindi niya na binasa. So, pumirma na lang siya kaagad. Actually, malamang hindi lang sa ate ko nangyari to. Malamang marami ring nangyari nito sa ibang tao. Sa inyo, nangyari din ito. At dahil gustong-gusto kong malaman yung about sa issue na yan, tinanong ko na rin yan sa isa sa mga agent sa PLDT. At yun nga po, nakalagay yan sa contract nila once na pipili tayo ng plan na gusto natin. For example, ito, 1699 yung plan na gusto natin. So, nakalagay dyan sa contract yung 36 months na lock-in period. So, once nakalagay po sa contract yung 36 months lock-in period na yan at pumirma tayo, kahit na hindi natin ginagamit ng ilang buwan yan, tumatakbo yung metro natin, obligado babayaran po natin talaga yan dahil may nakalagay po pala doong 36 months lock-in period. At isa pa na honest review for their customer service. Shout out po sa mga customer service ng PLDT. Shout out po sa inyo mga ma'am sir, baka naman po, pa-reply naman po pag may time kayo sa mga concern, mga inquiry, mga customers ninyo, may mga issue na ganito, huwag nating hayaang lumala. Sana naman po is ma-reply natin kaagad, maagapan kaagad. Hindi po yung mabilis lang tayo mag-response kapag meron pong magpapa-install sa atin ng internet connection. Masasabi ko na very poor yung customer service ni PLDT. Ilang beses po kumukontak yung ate ko sa inyo, walang nagre-response. Para sana gusto niyang tanungin kung saan ang malapit na office doon sa lugar nila sa Zamboanga para masettle niya yung mga unpaid balance or yung issue. Yun nga yung issue niya sa PLDT na nabanggit ko and wala talagang nagre-reply sa kanya. Hindi natin alam, baka gusto talaga ni PLDT na tumagal ng tumagal para syempre lumaki rin ang lumaki yung sisingilin nila. Diba? We don't know. Bakit ganun? Sobrang bagal ng response, sobrang bagal ng pagsagot ninyo sa mga inquiry. So kaya naman po mga ma'am sir, sa mga nagbabalak po dyan magpakabit or magpa-install or mag-apply kay PLDT, so i-review nyo po muna, i-clarify nyo po muna, alamin nyo po muna yung sistema nila. Kung papasa po ba sa inyo o bulok pa din. So, itanong nyo na lahat-lahat ng kailangan nyong itanong sa payment, sa service, sa mga hidden charges. Dahil karapatan nyo po yan. At kung mag-a-apply naman po kayo via agents, make sure po na yung agent na makakausap nyo is alam niya po yung trabaho niya. Alam niya at kaya niyang sagutin yung mga question nyo about technical, about sa payments, about sa mga issue na ganito. Hindi yung mangungumisyon lang and then after mo mag-apply, may itatanong ka, may concern ka, hindi ka nasasagutin. Kasi nakuha na nila yung commission nila. Tapos, additional doon sa customer service, no, yung mga landline po na pinupost ninyo, yung mga contact number sa landline, sana naman po hindi yung mga unreachable, sana naman po yung mga hindi busy, sana naman po yung merong time para sumagot ng mga inquiry, merong time para sa mga concern namin. So, yun lang po. Anyway, mga ma'am sir, sana po nakatulong sa inyo ang video na to.
And I hope na sana hindi po mangyari sa inyo yung katulad ng nangyari sa ate ko. Para din tong video na to sa mga bagong mag-a-apply pa lang kay PLDT. Or I hope na sana hindi na maulit pa sa ibang tao, lalo na sa mga tao na gipit na nga is magigipit pa lalo sa buhay dahil sa mga issue na ganito. If you think na nakatulong sa inyo ang video na to, please give us a like and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel for more videos and updates na katulad po nito. So, see you on my next vlog. Bye po!